Ito yung mga dahilan kung bakit hindi ka pa nagsisimulang mag-ipon sa Kaiser. Number 1, baka natatagalan ka sa Kaiser dahil 7 years pag-iipunan. Pero kung tutusin mo, maraming mga financial products, na 10 years, 20 years, or 15 years ang pag-iipon. Pero sa Kaiser, 7 years mo lang pag-iipunan. After nun, fully paid ka na. And then, meron kang mga benepisyo habang nag-iipon sa Kaiser. May pre-APE or annual physical examination. Meron kang dental benefits na magagamit sa loob ng 7 years yan. Tapos may annual benefit limit ka na 50,000. Yan yung lowest plan ng Kaiser. Plan K45, sorry. Tapos, meron kang investment at meron kang life insurance. Ngayon, maraming mga Pilipino, OFW, empleyado, matagal nang nagtatrabaho, almost, sabihin na nating 30 years, pero wala pa ring ipon. Pero sa Kaiser, 7 years mo lang pag-iipunan, may ipon ka na lumalago. So baka yun yung dahilan mo, natatagalan ka. Pangalawa, namamahalan sa Kaiser. Alam nyo ba na mas mahal pa yung magpa-hospital ka ng walang healthcare? Yung magbayad ka ng 100,000 or 300,000 ng biglaan sa isang araw dahil lang sa confinement. So, mahal yun. Saan ka kukuha nun, di ba? Is either mangutang ka sa bangko, sa kapitbahay, kamag-anak, may mga interest yan. Mababaon ka sa utang. Magbenta ka ng property. So, mahirap magbenta ng property kapag may emergency. Pangatlo, pag wala ka ng choice, magpo-post ka sa social media ng GCash number, di ba? So, mahirap. So, mahirap yun. At mahal magkasakit at magpa-hospital sa Pilipinas. Pero sa Kaiser, ang lowest plan ng Kaiser is 2,647. Ito yung plan K45, which is 88 per day lang siya. Mas mahal pa nga yung in-order nating parcel, di ba? Umaabot ng 200, 300, 500. So, kung mag-ipon ka ng 88 per day at pag nakaisang buwan ka na, pag nakaisang buwan ka na nag-iipon at may nakabuo ka ng 2,647, dagdagan mo ng 500, policy fee, every 7 years yan. Every year for 7 years, sorry. Meron ka na pang-apply sa Kaiser, may HMO ka na may 3 component na kasama healthcare, life insurance at investment. So, alin ang mahal? Magbayad ka sa hospital ng biglaan ng 100,000 or mag-ipon ka sa Kaiser ng 7 years na 2,647 per month or 88 per day. Diba? Baka doon ka na nagwo-worry dahil namamahalan ka sa Kaiser plan. Pero isipin mo, 88 per day lang ang lowest plan ng Kaiser. Pangatlo, ang tagal ng maturity cash value ng Kaiser. Total 20 years. Ito sasabihin, at baka hindi ka na umabot sa maturity na yun. Baka wala ka na sa mundong to. So, baka yun ang iniisip mo. Kasi meron sinasabi na, baka hindi ko naabutin yung 20 years. So, sayang naman yung binayad ko. Ito yung sasabihin ko. Habang nag-iipon ka sa Kaiser, sa loob ng 7 taon, protected ka ng healthcare, life insurance at investment. So, kung hindi ka umabot ng 20 years sa maturity cash value, yung plan mo matatransfer sa primary beneficiary mo. Siya na yung may-ari ng plan mo at siya makakakuha ng insurance benefits mo. Depende sa plan. Like for example, plan K45. So, ang insurance niya is 202,500. Kung aksidente ang cost ng death is 405,000 ang makukuha ng primary beneficiary. So, kung ikaw yun, at yun ang nangyari sa'yo, may peace of mind ng pamilya mo. Hindi mo maiiwanan ang pamilya mo ng utang at problema, kundi meron kang maiiwang Kaiser plan, may healthcare, life insurance at investment. So, hindi ka umabot sa 20 years, no? Dahil ang cause ng death ay accident or natural death, o diba, sa pagkakasakit. So, doon pa lang, panalo ka na. So, hindi mo iiwanan luhaan ng pamilya mo. What if naman kung humaba pa yung buhay mo, tapos hindi ka kumuha ng Kaiser? Ayun ang nakakapanghinayang. Hinayaan mo lang yung Kaiser, inignore mo, lumagpas ang 20 years, 60 years old ka na, mahigit, pero hindi ka na pwedeng kumuha. Kasi ang Kaiser hanggang 60 years old lang.
So lumagpas ang 20 years, like for example, 40 years old ka, nalaman mo ang Kaiser, tapos inignore mo lang siya, hinayaan mo lang, tapos umidad ka pa ng 20 years. So sayang, wala kang healthcare na magagamit pagtanda at investment. So what if magkasakit ka? So paano yung check-up mo, laboratories mo, maintenance mo, saan ka kukuha? So yung PhilHealth discount lang, hindi lahat sasagutin ng hospital bill mo. Yung pension kulang pa sa maintenance. So wala pa doon yung lifestyle mo. So yun, baka ay ito yung dahilan kung bakit hindi ka makapagsimula. Natatagalan ka sa pag-ipon sa Kaiser, namamahalan ka, at baka iniisip mo hindi ka na umabot sa maturity value kasi matagal 20 years. So what if kung umabot ka ng mahigit 40 years pa ang buhay mo, or kung hindi naman umabot ng 20 years, wala kang healthcare, life insurance, or investment na ibibigay sa pamilya mo. So, paano na? So, to know more about Kaiser Long-Term Healthcare, 3-in-1 saving program, transferable. So, mag-message ka lang sa akin para mag-guide ka namin, para magkaroon ka ng 3 component benefits sa buhay mo habang ikaw ay nag-iipon at bilang empleyado at OFW. So, thank you for watching. Comment #Kaiser for Kaiser quotation para masendan kita. Salamat!